Palang araw po mga kapatid, ang inyong pong lingkod, Pastor DJ, at nasa devotion number 55 po tayo ngayon sa aklat pa rin po ito ni Pastor Warren Open Doors. At ang title po nating devotion ay Your Pain Reveals God's Purpose. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4 to 6. God comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When we are weighed down with troubles, it is for your comfort and salvation. For when we ourselves are comforted, we will certainly comfort you. Then you can patiently endure the same things. Tayo po'y pinagpala ng salita ng Diyos. Ang Diyos daw po ay hindi niya sinasayang yung ating mga pasakit, ating mga sakit ng kalooban po natin, hindi yan nasasayang sa Panginoon dahil magitan po ng ating mga problema, pasakit at sakit ng kalooban, mga bagay na negative na pangyayari sa ating buhay, ay ginagamit po ito ng Diyos para makatulong po tayo dun sa mga taong dumaraan din sa mga ganitong sitwasyon. So, nagiging ministry po natin ito dahil tayo lang ang nakaranas po noon. Marami pong mga lingkod ng Diyos, mga pastor, mga dating adik na naging pastor, ay yun yung na-share nila sa kanilang buhay, yung mga bagay na pinagdaanan nila na sakit sila dati ng ulo ng lipunan, ngayon ay nagbabahagi sila ng mabuting balita para encourage din yung iba na nando sa sitwasyon nila dati na nando sila sa dilim at nang tawagin sila ng Panginoon sa katulad ng pangangaral ng ginawa nila ay sa pamagitan ng kanilang testimony na binabahagi ay ganoon din naman makatulong sa mga tao na katulad ng kalagayan nila dati. Kaya mahalaga po ito. Ito yung pwedeng maging greatest ministry natin sa tao, yung ating padilim na karanasan ng araw. Kaya maunawaan lang ng ang taong naranasan, makakarelate sila kung naranasan din natin yung binabahagi po natin. Halimbawa, kung yung mga nakakaranas din ng mga problema sa pera, na bankrupt sila o nawalan ng trabaho, yun lang din mga taong nakaranas din po noon, yung pwedeng maging katuwang po nila at maging kaaliwan, mag-comfort sa kanila sa mga troubles po nila, sa mga bagay po na yun, no? Yung may mga anak na autism o mga special child, mga parents na nag-aalaga. Kaya may mga grupo din sa Facebook na may mga klase po na nag-encourage sila, grupo na meron silang sariling problema na sa anak o sa kanilang karamdaman, mga grupo niya sa Facebook at nagpapalakasan po sila. Kaya ito pong mga pain po natin, God wants to use it for good in your life. This is called redemptive suffering. Redemptive suffering is when you go through a problem or pain for the benefit of others. Dito po, redemptive suffering is when you go through a problem or a pain for the benefit of others. Ito rin yung karanasan po ng mga apostles. Naranasan nila lahat ng mga pagsubok, kaya sabi nila dun sa Corinthian Church ay para maging kaaliwan nyo yung aming karanasan. Minahagi nila ito para maging kalakasan po nila. Dahil hindi po sila nag-iisa, hindi rin po tayo nag-iisa. Lahat po tayo may pinagdadaanan ng mga sufferings, mga pain, mga hurt, mga kasawian sa buhay, at ang kailangan po natin yung ating kapwa na naranasan nito na bibigay po sa atin ng kalakasan at kaaliwan. This is what Jesus did. When Jesus died on the cross, He didn't deserve to die. He went through that pain for your benefit and for my benefit as well, so that we can be saved and go to heaven. The same way, He will use the pain to bring life and healing to others. So, naranasan ng Panginoon din po yan, na hindi naman siya deserve talaga na mapako sa krus. Wala naman siyang kasalanan, hindi niya alam ang kasalanan. Dahil kahit pinanganak po siyang tao, 100% na tao,
Inubad niya yung pagiging Diyos niya pero nanatili pa rin siyang Diyos. Kaya lang nagpakumbaba po ang Panginoon, naranasan niya yung mga naranasan ng pangkaraniwang tao. At yung rejection, yung physical suffering and pain, yung emotional and verbal abuse, naranasan po lahat ng Panginoong Hesus. Kaya pwedeng maging bahagi po ang Panginoon sa lahat ng ating mga kabigatan sa buhay at pwede nating dumalangin sa Kanya na bigyan niya tayo ng kaaliwan dahil napagtagumpayan po lahat ng Panginoon ito. Siya ay nabuhay na muli kasi hindi nanatiling nakapakot nasa libingan ng Panginoon. Kaya naririnig niyo po ang panalangin natin, kaya kung magpe-pray po tayo, direct na sa Panginoon, wag na kung kani-kanino pa. Kasi siya yung nakaranas ng lahat po ng ito para tayo po ay mabigyan niya ng kalakasan at mapagaling tayo sa lahat ng ating karamdaman. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.